Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Dagdag Mahalita News Update. Alright, welcome back mga kabitaan sa ating palatuntunan Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome, sanang ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Yung mga kababayan natin na nasa EDSA, mag-iingat lang ho kayo ha. Huwag pong padalos-dalos at ipakita lamang na fair ho tayo dyan na nagpapalabas ng ating mga sentimiento laban ho ng ating administrasyong bongbong mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, sa mga bagong nanonood, huwag kalimutan mag-subscribe na agad para lagi tayong lahat updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Like, comment, and share lang po mga kabalitaan. Ipagbigay alam nyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kung sino-sino pa makakilala ninyo para ho ay kanilang malaman na tayo ay talagang nagsasabi ng mga impormasyon na pawang mga katotohanan lamang mga kabalitaan. Ngayon po ay naisilbi na ho ng National Bureau of Investigation itong sinasabing sabina para ho masagot itong mga allegation, akusasyon ho ni VP Sara Duterte or laban kay VP Sara Duterte. Dahil po nagpanik na ngayon ang Malacanang. Takot pala itong mamatay tapos gumagawa ng kalukuhan. Manananggal ho sila ng Guardia Civil, ika nga. Tanggalan ho nila si VP Sara ng gwardiya, tapos ipinalit ay yung kanilang mga personnel ho dyan sa Malacanang. Ano po ba ang klaseng kalukuhan ito, President Bongbong Marcos? Sanay ka na ba sa mga ganitong bagay? Na para bagang may inilalatag, may niluluto na ho. Nilulutong magiging sumsuman, ika nga sa mga Bisaya. So yun po ay talagang halatang-halata na ho na something went wrong. Kailangan ho natin i-correct ho yan, mga kabalitaan. Ba't kailangan pa ba? Mula sa Office of the President, yung mga tauhan na babantay ho ni VP Sara Duterte, martial na ba tayo ngayon? Tanong lang po yan, mga kabalitaan, mas gusto ko pang gagawin ito ni Presidente Bongbong Marcos. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod. Ayun, nakapag-ani na daw si Bongbong Marcos, mga kabalitaan. So, kasi may inaani na, katatanim lang, inaani na agad, may pera na si Martin Romualdez. 5,000 pesos. Ang saya-saya niya po, diyan mga kabalitaan. So anyway, tuloy ho tayo sa bigay ho, no? Pinadala na sa PENA yung Office of the Vice President, diyan mismo sa kanyang tanggapan, mismo sa main office ho, or head office ng Office of the Vice President. So may taga-NBI ho na nakapanayam ng mga kasama natin sa mga vloggers at media, at ito hihiramin natin yung video ho nila dito, mga kabitan. Pakinggan ho natin yung taga-NBI kung ano ng kanilang masasabi. Today we just had the Office of the Vice President receive the copy of the subpoena. Kailan nyo siya by Friday po, November 20. So, paano yung kasi sabi namin merong galing sa Friday? Opo, ang purpose po ng subpoena is to shed light sa mga utterances ng Vice President. Parang yung point dapat schedule tayo Friday, no oras yung kailangan sa so, usually po naman po anytime po, pero by 9 o'clock dapat what if we leaving sa Friday? Pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sinong resident para i-reset o pwede mag-reset. Pwede naman po siguro kung talagang may urgency. Pero sir, basically, kailangan niya pa siya? Sana po, mas maganda kung mismo yung Vice President na po. Kasi nila nag-receive? Ang kanyang, sa legal po nag-receive. Certain attorney... Wait po Yes po. Sa legal po, attorney Ebrolin. May sinabi ba kung makaka-attend? Wala naman po mga definite na sinabi, pero
sandali lang. Sandali lang, hop. Sandali lang po. Sandali lang, sir. Sandali lang, sir. Hop, hop, hop. Cellphone. Sandali lang, sir, ha. Sandali lang, ha. Hop, sir. Isa pa, sir. Isa pa. Basta na, sir. Yan. So yun nga po, no, may natanggap na ho ng mula sa tanggapan ho ng ating Vice Presidente, ay yun lamang po ang sabi na po ay yun lamang pong pagbibigay linaw at kumbaga sasagutin lang ho nila, no? Sasagutin lang, magbigay ho ng paliwanag si VP Sara Duterte, ba't ba nagkakaganon, anong nangyari at kung ano-ano pa ho mga kabalitaan. So yun po ang hihintayin ho natin kung ano magiging kasagutan ho nitong tawag nito ni Vice President patungkol ho sa reklamong isinampa ho at inimbestigahan ng NBI dahil alam ho naman natin ano pong mga pangyayari diyan mga kabalitaan. At tayo po ay proceed na at ipapakita ko natin itong si Bato de la Rosa kung ano po yung nagiging reaksyon nito sa mga sinasabi ni VP Sara Duterte patungkol ho sa paggugurgor. At ito na po si Senador Bato de la Rosa. Anong tanong mo sa akin, Be? Anong take as a kaalyado ng pangalawang Pangulo, ano po yung take niyo dun sa sinabi ng Pangulo? Very clear naman. Sinabi niya na conditional yun. Very conditional. Di ba? Patayin mo muna ako bago ko kayo ipapatay. O, ganun. O, so may threat ba niya ngayon? Ha? Pag napatay ako, saka ka magkakaroon ng threat. O kung hindi mo ako patayin, wala kang threat. Diba? O, yun. Thank you po. Right, so yun po ang naging paliwanag ho ni Senator Bato de la Rosa. Tama rin naman sinabi niya kasi hindi naman sinasabing talagang papatayin niya. Papatay niya itong si VP, itong si Presidente, asawang si Liza at yung pinsan niyang si Martin Romualdez. Kaya medyo may laban ho dito si VP Sara Duterte. Kasi siguro pag nagurgur ho siya, saka pa ho mangyayaring paggugurgur ho sa tatlong yan mga kabalitaan. Kasi wala na pong pagsisisihan at pagdududahan ho dyan mga kabalitaan. Una ho, may ground na ho na tinanggalan ho siya ng mga gwardiya niya na ngayon ay binigyan siya ng security mula ho sa office ng Presidente. O ano bang ibig sabihin ho nun? Alam naman ho sila na may problema yung dalawa. Bakit? Para ba mamonitor kung saan yung mga activities ni VP Sara Duterte? Di po ba? So, yung VC ho natin, naniniguro lang po ho yan sa kanyang seguridad. Kaya ayaw niyang tanggapin yung mga personnel mula ho sa Office of the President para maging gwardiya niya ho kung saan man siya pupunta. May rason ho yung ating Vice Presidente. At yun po ay pinoproteksyonan niya yung kanyang seguridad dahil may banta na ho sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at sa mga personnel ho ng Office of the Vice President. So, ito namang si Tonying, nako, talagang manlalaki yung mga mata nyo nito. Grabe yung kanyang patutsada sa ating Presidente ho. Pakinggan nyo po. Hindi na natin patatagalin pa mga kabaitan. Pakinggan nyo po. Tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga i-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto ko sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapal ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin.
I-quote niyo po ako dito. Yun po, no? Talagang nakakasama ng loob dahil nga itong si Tunying ay medyo naniwala na rin na talagang marami na palang korupsyon na nagaganap po sa ating kasalukuyang administrasyon. Tama nga rin ho naman, kaya nga sabi ko nga, kung hindi ho siya konsentidor, yung pinsan niya na nagkaproblema na ho ngayon sa ating Vice Presidente at siya mismo may problema sa Vice Presidente, gumawa ho siya ng akbang kasi siya yung ama ng lipunan. Kasi wala no show, wala tayong naririnig sa kanya, kung ano mga sasabihin niya patungkol doon, parang wala lang Parang ginawa niya, bahala na kayo kasi bahala na rin sa sarili ko. Kuha kayo ng porsyento niyo sa inyo dyan at meron din ako dito sa proyekto ko. Ganun ho mga kabaitan kasi nga, mahina nga yung presidente ho natin. Wala ho tayong matibay na liderato ho sa ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Kasi nga, kapit nga lang daw siya ni Ma'am Liza Marcos at nitong si Tamba Loslos. So wala ho tayong mapapala ho dito sa presidente ho natin. Kaya tingnan niyo po nangyari. Ang ibig sabihin lang, ang gustong mangyari ni Vice Presidente Sara, na pumagitna siya sa mga kalukuhan diyan sa Kongreso. Na siya mismo alam niya rin naman kung anong problema ho sa Department of Education dahil sa kanyang asawa na siya ho ang punot dulo ng lahat na itong kalukuhan, mga kabalitaan. So, ngayon, marami na hong nagre-react. Mga bangsamoro, gusto na rin pumunta ng Maynila para ipakita yung kanilang suporta. So, hintayin pa ba na mangyari yung people power revolution? Hihintayin pa ba natin mangyari yung people power revolution? Na mangyari na naman yung nakaraang pang mga taon sa ilang mga administrasyon, mga kabalitaan? Kung talagang may pagmamahal sa bayan itong ating presidente, ay hindi niya hayaan na magkakalitsi-litsi na ho ang ating bayan. Ang ating bansa. Dahil alam naman ho natin na pagka nagka-problema na ho, dahil hindi naman talaga siya ang gustong maging presidente ng taong bayan, sigurado ho, magkaka-letse-letse na talaga, tutuhanin na talaga yun ang mga sambayan ng Pilipino na patalsikin ho ng ating presidente. Dahil wala ho siyang nakitang parang hindi niya mabigyan ng solusyon. Tinanong nga siya nung kasagsagan ng pagbabaha. Ng pagbaha, kung anong gagawin, wala. Ginano niya lang ulo parang parang napaisip siya. Sabi ba, ano bang gagawin natin? Siya mismo, presidente, nagtatanong pa sa mga tao kung anong gagawin natin. Wala ho siya sariling desisyon. Ano ba yung mga advisor niya dyan? Paano ba, ewan ko? Parang ginawa ka lang talagang, katawa-tawa dyan sa Malacanang. Uniforme mo lang, sinusuot-suot mo lang yung medyo, parang masabi ho natin na kagalang-galang, pero wala na, tinitira ka na pala sa patalikod sa mga kasamahan mo dyan kasi wala kang sariling desisyon wala kang yagballs kumbaga. Di po ba? So ngayon, procedo tayo dito. Ating titignan ho itong si Attorney Zulaika Lopez dahil nga po siya ay talagang hindi na takot sa mga kongresista. Siya po ay lalaban na ho, hindi na ho siya aatras pa rito. Dahil nga po ay nakita niyang inabuso na ho ng ilan lang kasi hindi naman lahat nagpakita dyan sa Kongreso yung mga congressmen. So yung mga active ngayon na bumabatiko sa Office of the Vice President. Sabi niya po dito, please respect my rights as a Filipino. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kung magsasabi mo dyan sa Kongreso na may decency kayo, may respeto kayo, may pinapahalagahan nyo yung resource speaker, pero ilang beses nyo na yung mga resource speakers ng iba dyan na talagang binabastos nyo. Uwi na lang hiya. Uwi na lang hiya nyo dyan sa Kongreso, mga kabalitan. Ito po yung mensahe ni Attorney Zulaika Lopez. Please respect my rights as a person, as a Filipino in this country. I am not an accused. I was given and served that order for detention here in House of Representatives. Hindi ko na alam anong ways forward. Kasi parang wala ng batas sa bansang ito. Wala na kahit ano na lang ang pwede, paiba-iba, tapos isi-serve nila sa iyo in the middle of the night. What is that? Is that even right? Wala na pong batas sa bansang ito.
Talagang wala na hong batas sa bansang ito, lalo na ho itong tinatawag na proposed confidential and intelligence funds, mga kabalitaan. I-zoom ho natin to para makita nyo po. Based on the 2025 national budget, tingnan nyo po, kabuuan ay 10.2 billion pesos. Tingnan nyo po mga kabalitaan kung sino dito ang walahong budget for this confidential and intelligence funds. Kung makikita nyo po sa pinakababa, si Inday Sara Duterte, yung ating Vice Presidente, ay nako, kaawa-awa ho mga kabalitaan. Dahil nga po ang Office of the Vice President, itlogo. Kumbaga, walang ibinigay na CIF kabalitaan. Talagang namumulitikan na ho itong ating administrasyon ngayon. Mantakin niyo po ang Office of the Vice President, Office of the President, 4.5 billion pesos. Para saan po ba ito? Ba't hindi ho i-audit itong ating mga ilang mga ahensya ng gobyerno, national, local, but ang Office of the Vice President lang pong talagang binabanatan para sa CIF mga kabalitaan? Ano po ba ang pagkakaiba nila sa opisina ng Vice Presidente? Parehas lang yung tuntunin nun yan. Parehas lang ho yung paggagamitan ng pera. Ay nasa ilalim pa rin ho ng confidential and intelligence funds mga kabalitaan. Now, sinundan ho ito ng Department of National Defense. Mantakin nyo po. 1.8 billion pesos. Baliktad na ngayon. Sa bagay, pag presidente ka, dami mong ginagawa. Pero ang tanong ho dito, napupunta ba talaga to sa tamang paggasta ng ang perang na kanilang ipinopropose sa proyektong ito mga kabalitan? National Intelligence Coordinating Agency, kung NICA. Nako, napakakulilat pa naman yung NICA yung performance dito. 991.2 million pesos. Department of Interior and Local Government, DILG. Nako, ang laking pera nito. Magkano kayong porsyentong makukuha nito ni Abalos mga kabalitaan? Nagtatanong lamang ho kung may porsyento ho sa ilang mga proyekto. Hindi ko naman sinasabing ninakaw nyo po, Mr. Abalos. Ang sabi ko lang, magkano kaya ang may porsyento kung meron human? Kasi garapalan na po yung nakawan ho dyan ayon pa ni Tunyeng. Sana sumagot at gumawa ng hakbang itong ating mahinang presidente, mahinang nilalang na presidente sa ating bansa mga kabalitaan. Dito naman ho sa Department of Justice, nako kay Boyeng Rimulya mga kabalitaan, nako talagang tiba-tiba to. Sabi nga ni Marlica, kailan pa kaya ito tutuwid yung dalawang paa nito mga kabalitaan? Hindi pa yan siguro kasi nga may pera pa Pero wag naman sana kasi kailangan ho siya ni Presidente Bongbong Marcos. At dito naman ho sa Philippine Drug Enforcement Agency, 500 million pesos mga kabalitaan. Naniniwala ako dito sa PDEA. Kasi alam ko yung mga ginagastos ng PDEA. When you talk about drug drug operation, medyo malaki-laki ho yung budget niyan kasi iba lumilipad pa kahit saan-saang lugar para lang to conduct an investigation or rather surveillance. Yun po ho yun, gagastos yan kasi nakasama ho tayo sa mga operation ganyan dati. Kaya alam ho natin yung gastusin. Wala pa ho yan, hindi pa kasama ho yung mga tip-tip na yan sa mga private nilang mga kinukuhang asset. May mga asset naman ho sila nagtatrabaho dyan sa loob, pero may mga asset din ho yan sila nagtatrabaho sa labas. Kumbaga, contractual asset. Parang gano'n na siguro yun kasi pag nakapag-timbre, pag positive huli, makukuha din nila yung for the boys, ika nga mga kabalitaan. And next, Department of Transportation, 405 million pesos. National Security Council, it's 250 million pesos. Department of Social Welfare and Development, 18 million pesos. Ito rin yung isang napakawalang kwentang DSWD. Ang daming problema ho na nako. Yung sa Mindanao, sino ba yung congressman na
umiiyak tapos lumuhod pa para lang maibigay yung ayuda sa kanyang constituents. Tapos sabi pa ni Gatchalian, ganito raw ganon, hindi daw itinuloy daw yung ganon. Daming rason kung talagang kung gugustuhin may paraan. Di po ba ganon lang ho yan eh. Kung interesado yung ibigay yung pera, tulong ho mula sa DSWD sa mga tao nangangailangan, wala na hong chichiburachi, itulong nyo na, ibigay nyo na, wala lang politika kasi hindi nyo naman pera ho yan mga kabalitaan. Kaya sinasabi nga Department of Social and Welfare and Development. Hindi naman Department of ano ipapangalan natin yan, Department of Gatchalian Resources, parang gano'n, no? Hindi naman siguro sa kanya yan. Di po ba? Kahit ano-ano lamang sinasabi natin dito eh. At Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. It's 60 million pesos. Maniniwala pa ako dito kasi magagamit pa nila to eh. Anti-Money Laundering Council or AMLAC or AMLAC. Paano? Ba't marinig ko minsan sa mga kasamaan kong AMLAC daw? Ba't naging AMLAC to? AMLC, AMLAC. AMLAC. Okay. Slang po din. AMLAC. Okay. And Games and Amusement Board o GAB. So, ang Vice President to, Office of the Vice President, kawawa ho, kulelat ho sa confidential and intelligence funds kasi nga nandyan si Castro, nandyan si Brosas, nandyan si Bakla, si Bayan Moon, sino ba yun? Si Roel Manuel, nandyan, sino ba yung mga NPA dyan, no? Andyan ho sila. Sila ho yung humaharang nito at sinangayunan naman ho ng mga ilang mga buhayang kongresista o tongresista dyan mga kabalitaan sa Kongreso. Palakpakan ho natin. Kasi yun ang gusto nila, papalakpakan sila sa kanilang mga kalukuhan ho ba mga kabalitaan. Alright, so yun po ang proposed confidential and intelligence funds sa ating bansa mga kabalitaan para ho yan sa 2025 national budget. Now, dito ho tayo kay Sal Panelo, no? Dito ho tayo kay Sal Panelo mga kabalitaan kasi pinalagan ni Sal Panelo, inexplain ni Sal Panelo kung ano po yung nagiging pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte patungkol ho sa ginawan lang press con nitong sinasabing nanghihikayat di umano si President Duterte na magkudita ho at inuudyok pa daw itong mga militar at ilan pang mga men in uniform to do this people power. I think wala naman hong masama sa sinasabi ni Tatay Digong nung time na yun na wala naman siyang sinabing sige ito gawin nyo. Wala naman. Sabi pa nga niya na kung may problema ho kayo, doon kayo pupunta kay President kasi ako wala na, matanda na ako eh. Magulo lang ho yung people power na yan. May mga paraan pa man na pwedeng gawin pero yung mag-people power, mag-class, yung ano pa dyan. So wala na, hindi na pwede sa akin. Wala nang maniniwala sa akin kasi matanda na ako eh. Di po ba? So yun po ang at ito yung pong sabi ni Sal Panelo, si former President Duterte only reminded the military of its constitutional duty to protect the people from the international and external attack and from those who violate the basic charter and other laws of the land. So, maliwanag naman klaro naman yung paliwanag ni Sal Panelo. He also summed down the calls to launch people power reminiscent of the EDSA revolution. Napaklaro naman yung sinasabi eh. Ba't sinasabi pa ni Bersamin na nag-uudyok pa si Tatay Digong Duterte? Nag-remind lang naman si Tatay Duterte sa kanilang constitutional duty. Diba? Wala namang sinasabing itong gagawin mo. Sa Tagalog pa, sinabi ho dito ni hindi daw sang-ayon ang dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na maituturing na sedisyon ang mga pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar. Wala ho talagang sedisyon yon. Kasi wala naman ho siyang sinasabing kailangan pabagsakin ho natin yung rehimeng Marcos. Rehimeng Marcos, yung nakakasalukuyang Marcos ho natin. Presidente. So matatandaan, hinikayat ni Duterte ang militar na solusyonan ang anyay fractured governance. Pag sinabi kasing fractured governance, yung nagkawatak-watak na. Yung kumbaga, wala na tayo sa direksyon. Nawala na ho tayo sa linya. Wala na ho tayong patutunguhan kasi nga na-stuck ho tayo, naipit ho tayo sa ganitong problema
na kailangan sana gumawa ng paraan ho ang gobyerno, ang presidente para masolusyonan itong problema na to. Hindi ho sinasabi na kailangan kumilos yung militar para tanggalin si Presidente Bong. Fractured governance. At ayon pa naman po ni Sir Panelo na pinaalalahanan lang di umano ng ating dating Pangulo ang militar sa kanilang tungkulin alinsunod ho sa konstitusyon. So klaro at maliwanag ho, malinaw na walang ginawang panghikayat si Tatay Digong Duterte na gumawa ho ng akbang para ho patalsikin ang ating kasalukuyang administrasyon. Bongbong Marcos, ang ating presidente ngayon, mga kabalitaan. Klaro at malinaw ho yan. Kaya ngayon ho mga kabalitaan, sila ay parang naparapraning na. Gaya na lang sa sinasabing ni Inday Sara Duterte na talagang takot sila at nagpanik na sila diyan sa Malacanang. Kaya ngayon ginagawa ho nila ng paraan na para ho makasuhan itong si Inday Sara Duterte. Kaya hindi ho nila alam na ang taong bayan ay gising na ho sa katotohanan. Nako, mga muro, nagpakita na ng suporta. Nakakatakot mga kabaitan pag pumunta na ho diyan sa EDSA, baka mangyari na ho sigurong iniisip nila, takot sila na mangyari ho dyan mga kabalitaan. Kaya itong mga militar ho naman, may nakausap po tayo sa AFP na sa ngayon, nasa serbisyo pa sila ay hindi ho nila iiwanan yung inang bayan. At kung ano ho yung sasabihin ng Commander-in-Chief ho nila ay yung suporta nila andyan pa rin ho. Pero pag sakasakaling magkaroon ho ng pag-uusapan or magkaroon ng pag-uusap ng mga general na talagang hindi na ho nila nagustuhan itong pangyayari dahil na low moral ho sila sa pangyayari ngayon laban ho kay laban ho kay Presidente Vice Presidente, laban ho kay Vice Presidente Sara Duterte. Nako, baka mangyari ho ang hindi dapat mangyari mga kabalitaan. Kaya ingat-ingat ho lang ho tayo at maghulos dili tayo mga kabalitaan. Huwag naman sana mangyari yung People Power Revolution na naman kasi malaking problema ho yan at kahihiyan na naman ho yan sa mga Marcos mga kabalitaan. At ang nakapagdala ng problema ho dito, isa lang tao yan, si Romualdez. Siya lang ho talaga ang may ambisyon. Makita niyo yung pagmumukha ni Romualdez. Wala akong nakitang kabutihan sa pagmumukha ng ating House Speaker diyan sa Kongreso. Kasi talagang nakikita nating pamumulitika ho. Kasi pinaniwalaan ho natin sinabi ni Inday Sara Duterte na yung babawiin niya daw yung pera pagkatapos ng eleksyon pag nanalo si Bongbong Marcos. At yung kaso pa daw nito sa Amerika. Abang-abangan nyo po para naghanap muna tayo ng video dyan para maipakita natin sa inyo na may kaso pala to sa Amerika si House Speaker Romualdez. Ayun po mga kabaitan, kung nagustuhan nyo po yung ating presentation, huwag kalimutan mag-subscribe na para laging updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At i-share nyo po, like, and then comment ho kayo sa baba para ho nating mabasa at malaman ho natin na at least para magkaroon din tayong idea kung ano po inyong mga sentimiento bawat isa sa inyo dyan mga kabalitaan. At ako'y magpapaalam na maraming salamat sa mga OFW na mga nanonood ngayon. So wala pa, panoorin nyo na at i-like nyo na rin yung video ito. So sa muli ako'y magpapaalam na at magkikita tayo maya-maya ho sa ilang mga oras sa ating susunod na mga video i-upload dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Bomba. Chip chip. Peace out.